Mr. President, meron po bang ma-identify ang mabuting ginoo ng mga ahensya na nire-require pa na maghain ng written request, yung mga kawani na Muslim? Actually, tungkol marami po pagbunitang sa bukas? local government. Opo. Implement na lang po natin. Huwag niyo naman po magmukha pa kaming kawawa doon na magpapapirma pa doon. Yung... Meron lamang pong mga kalungkutan na nangyayari sa ibang mga ahensya ng gobyerno dahil kailangan pa po makiusap ng mga kapatid ninyong Muslim doon sa kanilang mga namumuno para po pagbigyan na sila po ay payagan na practice po ng kanilang Ramadan. Kasi po, meron naman po tayong Presidential Decree number 291 na inamendihan po ng Presidential Decree number 322 na idinatalye po ng Civil Service Resolution number 81-1277. Malinaw po na sa panahon ng Ramadan, ang oras ng trabaho po ng mga Muslim employees ay mula 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, wala pong noon break. At ang 2 oras na diferensya ay hindi itinuturing na undertime. Ito po ay umiiral na pong batas. Mahirap pong sabihin na pakiusap ito dahil batas na ito, pero nakikiusap na po ako. Na sana po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, huwag nyo na pong antayin na makiusap pa sa inyo yung mga kapatid ninyong Muslim. Dahil meron naman pong batas. Sana po, implement na lang po natin. Huwag nyo naman pong magmukha pa kaming kawawa doon na magpapapirma pa doon. Yun lamang po, mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Pari po bang makapagtanong sa Ginoo mula sa Nueva Ecija? Opo, mahal na kasama. Opo. Mr. President, meron po bang ma-identify ang mabuting ginoo ng mga ahensya na nire-require pa na maghain ng written request, yung mga kawani na Muslim? Actually, tungkol marami po pagbunitang sa bukas? local government. Opo, marami po talaga na sana. Kasi ma'am, ang hirap na nung nakikiusap ka pa, may batas naman. Oo, sana po sila na po yung magbigay ng order. Huwag na nilang antayin na may request pa. Sana po sila na po yung magbigay kagad ng memo doon sa kanilang mga opisina na may Ramadan ngayon at kinikilala naman po ng ating Pangulo na kahit po tayo, kinilala kanina ng ating majority floor leader na meron pong Ramadan, na sana po may memo na po kaagad na hindi na po kailangan pang sasabihin po ng iba, kailangan gumawa kayo ng sulat. Yun naman po parang nag-aksaya pa tayo ng papel. Sayang lamang po, Mr. President, na napakaiksi na ng panahon ng Senado para makapagkilos sana sa concern na ito. Dahil bukas na po ang simula ng Ramadan. Pero siguro sa rekomendasyon o gabay ng good gentleman, pwede nyo pong payuhan tayo kung paano pwedeng magpahayag sa lahat ng LGUs o lahat pati ng national government agencies. Paalala na may batas na nga po tungkol dito at hindi na kailangan ang mga kawani o opisyal nila pa ay humingi ng permiso. Pero proactively, yung bawat ahensya na rin at LGU ay mag-observe po nito. The appeal should be addressed to the Department of Interior and Local Government. Thank you, Mr. President. It not be a Senate resolution, which is not possible anymore. Too late. But DILG request, I suppose a letter to the DILG to remind them of that would be good enough. Maraming salamat, Mr. President, para sa Parang payo. DILG ang magpapaalala sa mga LGU. Opo. If the good gentleman ay pwedeng pamunuan tayo sa pagsunod sa payo ng Senate President, isa na po ako na Pipirma. susuporta at pipirma. Opo, Salamat po, Mr. napakagandang President, mungkahi po. at sa mabuting Opo. Ginoo. Maraming salamat po, Ginang Senadora, at sa atin pong Ginoong Tagapangulo. Senator Sherwin Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, nakita ko kanina yung picture ng munisipyo yata yun ng Kalayaan. Ano po, munisipyo po, tsaka po paaralan, mahal na kapatid. Ito po yung nakaraang, nung 19th Congress po natin, kung naalala nyo po, pinakita ko po yan, nung dumaan na bagyo, wala po talagang natira sa paaralan nila, pati po yung munisipyo nila, wala po talagang natira. Bukod sa munisipyo at paaralan, ano pa ho yung mga basic infrastructure na damage ho doon? Yung mga bahay po ng ating mga magigiting na mga tiga-Kalayaan Island na kahit ano pong mangyari, hindi umaalis doon, nasira din po yun. Pero siyempre po, yun po ay napagtulong-tulungan na po ng local government. Ito ba yung mga local government? Andito po yung Vice Mayor. Ito ba yung mga na persona ng grata? Sila po yung Kalayaan 16. Ano Opo. kayo ba yun? Yung mga na persona ng grata ng Chinese Embassy?
Kaya po nakikiusap po sana ako na matulungan po natin sila dahil talagang nagkakaroon po tayo ng pagtatalo dito pero wala po silang Tama. munisipyo. Actually, papasalamat po ako kay Senator Robin dahil alam ko ho, binuksan nyo ito hindi lang isang beses, maraming beses Opo. para po mapaalala po sa ating mga senador kung yung mga basic facilities, no? Eskwelahan, Opo. basic ho yan. Munisipyo, basic rin ho yan. Opo. Health center po sana. Health center, Opo. mga health facilities, basic at ito yung pinupuntahan ng tao araw-araw eh. Opo. Lalo na mga eskwelahan. Kanina pinag-uusapan ho natin, education, autism, pero kung wala hong pasilidad, paano tayo magbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin doon. Kaya po, Senator Robin, hingi po ako ng listahan through the local government. Pakisubmit po sa Committee on Finance at pagtutulungan ho namin ni Senator Robin, ni Senator JV, ni Senator Bongo, ni Senator Rizzo Ontiveros ng ating Senate President. Pagtutulungan ho natin yan para po ma-kumpuni, ma-repair po yung mga basic facilities doon po sa Calayan Island. Hindi lang po yung sinabi nyo frontliner, hindi lang sila frontliner pero trabaho rin ho natin na masigurado na itong mga basic facilities ay laging nasa ayos. No? Hindi naman pwede ho yung bata papasok walang bubong, hindi ho sila makakapag-aral ho doon. So maraming salamat Senator Robin sa iyong manifestasyon. Maraming salamat po, Senator Win. John President, Senator Ontiveros Senator against Sigrid. Ontiveros, Rizzo Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Maikling dagdag na lamang po dun sa manifestasyon ng Mabuting Ginoo na talagang salamat din kay Senator Sherwin, binanggit nila yung presensya ng mga local government officials ng Kalayaan dahil alam din ito ni Senator Robin, ilang taon na silang nakikipag-ugnayan pati sa atin. Tuwing may mangyaring kaganapan sa kanilang lugar, nagre-reach out talaga sila. Doon na nga, yung sinabi ni Senator Robin nung nasira nung bagyo, yung mahalagang infrastruktura, pati po nung may bumagsak, Mr. President, na remnants ng di malaman kung rocket ba yon or ano, sila rin po ang nag-retrieve noon at talagang sa isang border, malayong border ng ating archipelago, itinataguyod nila ang watawat ng Pilipinas. So, mabuhay po sa kanila. At gaya ni sinabi ni na Majority Leader at Senate President kanina, welcome po sa Senado at karangalan po naming lahat na makasama kayo ngayong araw. Salamat po, Mr. President. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!